ito para sa kaayusan sa loob at bakuran ng ating simbahan. Dahil dito tinatawagan ng pansin ang lahat ng mass-goers o parishioners na makipagtulungan at bumili lamang ng sambakita sa mga nagtitinda sa labas at bakuran ng simbahan. Tumulong po tayo. Mayroon tayong maringal na prosesyon sa labas ng simbahan para sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ito ay gagawin sa ika-23 ng Nobyembre sa ganap na ika-4 at kalahati ng hapon. Gumawa at dumagdala ng flaglets, white and yellow, sa ganap at ng mga officers and members ng PPC, Execom, Shrine Council, parish staff, commissions, ministries, lomas at pamayanan ay hinihikayat na dumalo at makiisa sa nasabing gawain. Sa ika-27 ng Nobyembre, kasama ang simbahan sa buong mundo, ang paggunita at pakikiisa sa mga kapatid nating Kristiyano na inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Kayo po ay inaanyayahan na dumalo sa ika-6 na banal na misa at magdala at magtirik ng pulang kandila. Ang lahat ay inaanyayahan na dumalo at makiisa sa pagdarasal ng orasyon, Liturgy of the Hour at Santo Rosario sa loob ng simbahan tuwing Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, 5:30 p.m., Miyerkules, Sabado, 4:30 p.m., Linggo, 6 a.m., 12 p.m. at 6 p.m. Ang lahat ay inaanyayahan na dumalo at makiisa sa nobena kay Our Lady of Grace tuwing Sabado sa loob ng simbahan sa ganap na ika-7 ng umaga o ika-5 ng hapon. Bans for ordination. This is to inform that Reverend Lawrence Gerald M. de Guzman, OMI, will be ordained to the Sacred Order of Priesthood on December 3, 2024, here at the Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Grace, Grace Park, Caloocan City. Whoever has knowledge of any impediment or hindrance to his ordination, kindly contact our parish priest, Reverend Father Jonathan Domingo, OMI, or the OMI Philippine Provincial, Reverend Father Jerry de los Reyes, OMI, through the OMI Provincial House at telephone numbers +63 644-212-652 or +63 544-211-269. Tawag sa kasal. Nalcom Leandro Co. and Janelle Irish Co. St. John Bosco Parish, December 27, 2024. Benedict Castillo and Bernardine Baltasar, San Bartolome Parish, January 18, 2025. Maraming salamat po. Muli magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay 33 linggo sa karaniwang panahon at pandaigdigang araw ng mga dasal. Kasama sa ating misa ang panalangin pasasalamat nina Brother Joe Palicte and family, Mary Grace and Noel Napone Jr. and family, Bumanglag family, Alfredo Mendres and family, Angelo Jude Novo and family, John Jacob Novo and family, Amor Chua and family, Pauline Novo and family, Angela Paula and family, Boringot family, Cabrigas family, Aiding Santa Ana, Gloria V. Musngi, Arlene A. Galita, Martin Alisangco and family, Lorna Anderson, Erica Angela Calderon, Roldan Adora and family. Para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa nina Manuel, Vidal at Felicitas, Melchor, Beatriz, Rudy, Hil, Ofelia, Edna, Federico, Juanito, Juan, Nencia, Floser Pida,
Agripino Sr., Gliceria Atuan, Concepcion, Sergio, Felicidad, Expedito at Elena, Jerry, Claudio Sr., Ramon Sr. at Lucila, Rolando at Resurrección, Virgilio, Erickson, Thelma, Bong at Peng, Marshall Sr. at Fe, Ver, Delia, Claveria, Marcela, Dominador, Virginia, Purificación, Galileo, Mary Lou, Milagros, Onald, Amor, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa espesyal na petisyon nina Rosalyn Ribon, Sheena Domingo, Santiago Roman Loyola Gomez, Sylvia Ginsburg, Jerry Ann Mary Bautista, Sebastian James Bautista, Ian Lloyd Poledario, Alex and Christina Suarez, at Romeo Bautista. Ang ating pong tema, yakap ng Diyos ay laging naghihintay sa atin. Sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, binigyan tayo ng pag-asa ni Jesus at katiyakan na lilipas ang lahat, ngunit hindi ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos ang pinakamakapangyarihan natin sandata upang harapin ang lahat ng mga pagsubok na haharapin natin sa buhay. Ang tagapagtaguyod po ng ating misa ay mula sa Legion of Mary. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Dencio Alviar, OMI. Magsitayo na po ang lahat. Ang yakap ng Diyos ay laging inihintay natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Mga kapatid, kasama ko ngayon si Father Danny Pakati o Imaay. Siya po ay nasahin sa Indigenous People Ministry sa Timanan. Habang papalit tayo sa katapusan ng taong kasalukuyan panliturhiya, mapapakinggan sa mga pagbasa ang kaganapan ng panahon. Tila nakakatakot na kaguluhan at paglalarawan ng mga huling araw. Ngunit hindi pagkatakot kundi pag-asa ang hatid nito sa atin. Ang pag-usbong ng puno ng igo sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa pag-asang ito na darating ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Binabago ng Espiritu ang luma tungo sa bago, ang kaguluhan tungo sa kaayusan, ang kalungkutan tungo sa kagalakan, ang kawalang pag-asa tungo sa bagong buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpapagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo na marapan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at padubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, binibigyan ni Propeta Daniel ng pag-asa ang mga Hudyong dumaranas ng pagkaalipin sa kamay ng mga banyaga, mamamagitan ng Diyos at wawakasan ng kanilang pagdurusa. Sisimula ng pagliligtas at pagluluwalhati sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayang mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras, sa piling mo'y kailanman hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadarama ay hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama, lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Sa ikalawang pagbasa, sapat na ang minsanang paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tanging ang wakas na lamang ng panahon ang ating hinihintay upang maging lubos na ang kaligtasang handog niya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at ito'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kaniyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kaniyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan,
hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at ating bigyang galang ang mabuting balita. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang mga pagbasa ay talagang natutukoy sa the end of the world. Ang araw, wala na. Wala nang liwanag. Ang buwan, wala nang luningning. Magtatapos talaga. Ang the end of the world. Ngayon, pandediigang araw na madukha. Mga kapatid, itanong ko kayo, pinapakinggan ba ng Diyos ang dasal ng mga mahirap? Yes or no? Ang nagsasabing yes, taas kamay, papanggitan ng Diyos ang dasal ng mga mahirap. Taas! Ayan. Ano ang dasal ng mahirap? Yung taong nagugutom. Panginoon, para matapos na ang paghirap ko, sasabog na ang mundo. O tingnan nyo, sabi nyo papakinggan na. Tudas tayo niyan. Ang isip natin, ano makain ngayong December?
Hala, sige, magplano kayo na kain-kain. Pag sumabog ang mundo, tudas tayo. Sapagat may mataong nagugutom at iyan ang dasal. The Lord hears the cry of the poor. Blessed be the Lord. Amen. Ngayon, sa pagtatapos ng mundo, si Jesus ay nasa lapaap. Yung kanyang pagdating. At ang dasal pa ng pari, samantalang tayo'y naghihintay sa kanyang pagdating. Di pagdating niya, wasak ng mundo. Kaya wala ng kaharian. Sa iyong kapangyarihan, ang kaharian at ang kaulatian. Kasi wasak na Nintindihan niyo ba yung inawit niyo? Pagdasal pa rin, sa iyo, for the kingdom, the power, and the glory of Diyos, sapagkat wasak na ang mundo. At inibitahan natin si Jesus na darating na. Aawit pa naman yan next, sa Advent. Anong inaawit nating choir? Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Tinawag ko yung choir, ka. Naintindihan mo ba yung inaawit mo? Bakit, Father? Inibitahan mo si Jesus na darating na, second coming yan, wasak na ang mundo. Ayoko pa, Father. Bakit? Meron pa akong plano mag-asawa, Father, at meron akong cute. Baguhin mong awit mo. Wag mo na, Jesus. Wag mo na. Wag mo na, Jesus. Wag mo na. Di ba yung awitin nyo? Pagsisimulan ng Advent, come, Lord Jesus. Second coming na yan. Kaya yung first letter of Paul to Thessalonians, second coming of Christ na yun, yung mga sulat ni St. Paul. Dahil sa na-delay yung kanyang pagdating, yung mga tao ay na magtrabaho. Bakit pa tayo magtrabaho? Darating na si Jesus. Kaya mayroong second letter of Paul to Thessalonica. Sa mga tao, hindi na magtrabaho. Anong sulat ni St. Paul? Those who do not work should not eat. Maintindihan mo na, bakit kaya mayroong second letter? To follow up yung kanyang mga message na second coming of Christ. Diba? So ngayon, pinagnilay-nilayan natin ang the end of the world. Alam ko parang tema yun ng hindi ko makalimot, December 21, 2012 is the end of the world. Nasa Mayan calendar yan. Ito, extension na lang. Because of the divine mercy. May mga tao pang nagsisisi sa kanilang makasalanan. Sapagkat pag nagkasala ka, the devil will demand for life. Kaya pag nagkasala tayo, isinanla natin ang ating kaluluwa sa demonyo. Kaya nga doon sa pawn shop, sanla at sa katubos. Nagsisi tayo, si Jesus na magtutubos, yung kanyang sacrifice. Kaya yung second reading, siya magbayad sa ating mga kasalanang nagawa. Ikaw ang tao ay na magsisi. Tudas tayo dyan, by end of the world na. Because the devil will demand for life. Nung una kong asamin sa Parang, Sabado yun. Nang 6 o'clock ng week, grabe talaga yung hangin, ang lakas. Pagkatapos, brown out pa. Akala na lang, end of the world na. Nagdasal sila, wag muna Panginoon. Wala. Nang magmisa ako ng Sunday, puno ang simbahan. At ang first reading, ang dasal ng mga taong nagsisisi ay lumalagpas sa ulap. Ganon yan. Kapangyarihan. Pinapakinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Amen? Ayan. So, may mga tao nang nakaranas na ng the end of the world. Mga taong wala ng pag-ibig sa kanilang puso. Amen? Mga taong nasaktan, nandun na sa kwarto, ayaw nang lumabas. Nung bagsak lang sa exam, ayaw nang lumabas. Parang patay na, the end of the world. Wala nang kahulugan. Kaya nga, alam niyo ba, kailan ang the end of the world?
Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. Tignan mo yung mga babae, iniwan lang ng jowa. Wala nang kabuhay-buhay. Move on na. Paano pag move on, Father? Let go. Paano pag let go, Father? Parang sipon yan eh. It is easier said than done, Father. Bahala ka. Why do the birds go on singing? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you say goodbye. Oh my. Ako nga, oh. Goodbye. See you in heaven. Magtatapos man talaga ang buhay natin sa mundong ito. Ayan. So, tignan natin kung saan ka na. Saan ka na ba ngayon? Okay. Tignan natin na. Ito yung mga senior citizen. Ayan. Malapit na. Ready na kayo, mga senior. Pre-departure area na kayo. Kasama na ako dyan. Ito, mga 60 above yan. Ito namang 30 to 60. Ayan, okay. Ito naman, mga below 30 years old. Ito. Ayan. Ngayon, kailangan sa buhay natin ito, nagbibigay tayo ng liwanag. Amen? That is our mission, to give light to the world. Okay? Sapagkat mapudpud man tayo, pero nagbigay tayo ng kahulugan and purpose in life. Ayan. So yung mga senior citizen, you give hope to those who are in despair. Di ba? Ayan. Naranasan nyo na eh. Yan ang mga senior citizen. There is always hope. Oo, kahit na malapit na sila sa sementeryo. Ito naman, mga 30 to 60. Di ba? There is light in the midst of darkness. Ayan. Ito naman, sa mga kabataan below 30 years old, there is always joy in the midst of sadness. Ang role natin, di ba? So, ito pa. Ito, pag namatayan sila, they will be one with the true light. Yun ang life after death. There is eternal life. Ito, walang sindi. Ito yung condemnation. Amen, yung narinig natin. Kaya Lord, thank you. Sapagkat wala tayong liwanag kung wala si Kristo sa ating buhay. Ayan. Yakap ng Diyos. Sino dito ang gustong yayakapin ni Jesus? Taas kamay! Pag niyakap ka, there is no sadness, there is no darkness, there is no despair, sapagkat niyakap ka ni Jesus. Ulit, sino dito ang gustong yakapin ni Jesus? Taas kamay! Okay, talagang gusto nyo ha? Meron pong isang babaeng umaawit, joyful song. You know, I want to go to the market to buy vegetables and fish and cook it. I want to put curtains. I want to take care of babies. I want to water yung mga gardens niya ganyan, orchids. Ang last sabi niya, you know, I cannot do all those things because the Lord loved me so much that He embraced me and only my head can move. Ngayon, sapagkat kung yayapakapin ka ni Jesus, you maparalyze ka talaga. Amen? Ulit, sino dito ngayon ang gustong yayakapin ni Jesus? Kamay! Yung tumaas ng kamay, ready nyo lang wheelchair, mapaparalyze ka talaga. Kumunti na lang, oh. Yan pala, pagyakapin ka. Tama naman.
Kung yakapin ka, makagalaw ka, liig mo lang. Pero, gimbal talaga ako. Praising God. Sa kanya, special siya sapagkat yinakap siya ni Jesus. Amen? Yung ulo lang niya and worshiping God na napaka-special siya sapagkat Jesus embraced her. Ayan. So, my dear brothers and sisters, we continue to do good. Amen? Huwag tayong matakot. Darating man yan. Mga bagyo, mga pagsabog ng pagsabog ng bulkan, baha, lindol. Father, isama na rin yung mawala ng lahat. Huwag lang ang aking mahal. Talaga pag umiibig ka, nandun pa no end of the world because God is love. Lord, sana pagpatuloy din namin. Wala kaming takot, paano mang mangyari, sapagkat ikaw ay nagmahal sa amin. Tumayong lahat. Sumasampalataya sa Diyos. Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, dumanalangin tayo sa dakilang Ama na tayo'y bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras na Kaniyang itinakda. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga lider ng simbahan ang bawat manampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magsimula nawang magbagong loob ang mga taong nalulugmok sa pagkakasala, dala ng kamunduhan, abuso at karahasan. Tahakin nawa nila ang landasang pagkapatawad at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paghilumin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa, lalo na ang mga dukha. Bigyan mo sila ng sapat na lakas at pag-asang umasa sa iyong walang humpay na biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naayon sa turo ng iyong anak at aming manunubos na si Kristong aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Para po sa mag-aalay ng handog pasasalamat envelope, maaari na po kayong pumila sa center aisle.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong mga handog at inyong mga alay ay kalang Diyos mapagmahalan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kandarang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong lunining. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng anghel ng siawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka ng pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikagpapapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo nito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi Magsitayo na natin pong lahat. ang misteryo ng ating pananampalataya. Ialay natin sa misang ito inyong mga pasasalamat at mga padalangin sa ating mga mass sponsors, ang ating Night Columbus,
Gaya din nagpapasalamat ang ating MBJ, mga intention sila, yung mga ating mga kapatid na nag-o-offer, mass offers, mga ating pong mga CWL at ating mga mass sponsors at mga nag-alay. Ang mga ginagawa namin ngayong pag-alala sa pamatay at muling pagkabuhay na yun, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis Impapa at ni Pablo Virgilio ng Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo nananalig sa Diyos Ama na may takda ng panahon kahit lakas ng manalangin sa panaitinuro ng Jesucristo. Mama
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, paglooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papapahayag ng Tulas naming si Jesucristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Itong kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalan sa butan, mapalad tangyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo ay magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Panalangin pasalamat sa biyaya ng Eucharistia. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Available na po ang All Souls envelopes. Makukuha ito sa tables malapit sa pintuan ng simbahan. Kayo po'y gagabayan ng mga asherettes. Pagkatapos na masulatan, pakihulog sa drop boxes alay para sa mga kaluluwa na makikita sa loob ng simbahan. Kasama din po sa pagdiriwang ng ating misa sina Reverend Father Danny Pacate, OMI, at Reverend Lawrence de Guzman. Inaanyayahan po ang lahat ng mga lolo at lola, mga elderly at mga senior citizens na mangyaring pumunta sa harap ng altar para sa pagbabasbas. Muli po lahat po ng mga lolo, lola at senior citizens na mangyaring pumunta sa harap ng altar para sa pagbabasbas. So sa mga senior citizen na gaya ko, pag tumatanda talaga, kasama na rin doon ang mga sakit sa tuhod, ganun po yan. Ayan. So ang dasal na lang natin, Panginoon, bigyan mo pa ako ng lakas na makayanan itong mga sakit na ito. Ayan. Diyos amang makapangyarihan, kami po'y nagdarasal sa aming mga kapatid, ating mga senior citizen at mga lolo't lola namin. Bigyan niyo po sila ng lakas, ng loob at tibay ng loob sa magitan ng mga pagsubok ng buhay at sakit. Bigyan niyo po sila ng ligaya, ng kalooban.
at gayon din nagbibigay ng liwanag sa kapwa-tao. Ilayo niyo po sila sa mga sakit at gayon din bigyan ng kalusugan at ilayo sa masama. Paglubang kayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin sila. Sa bahaging ito, mangyari po lamang na ilabas ang inyong mga religious items para sa pagbabasbas. Manatili lang po tayo sa ating kinatatayuan at ang mga lay ministers sa siyang lalapit sa inyo sa recessional song. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Palakpakan po natin si Reverend Lawrence, December 3 po. Hindi kayo pabayaan, sabi ng Diyos, na walang pagliligo ng isang pari. Palakpakan din natin ang ating choir sapagkat ang mga awit ay lumalagpas sa ulap. Palakpakan din ang bawat isa sapagkat alam niyo ang ating mapanalangin ay yun nga, lumalagpas din sa ulap at pinapakinggan ng Diyos. Palakpakan ng bawat isa. And you are here, and our prayer really will rise up to heaven. Subain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko sa pagtanggap ng papapala. Gawron nawa kayo ng papapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong panampalataya na salig sa kaniyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap, gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kaniya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makarang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tinanggap ng Diyos ang ating mapapulis pasalamat. Patuloy kayo nagbibigay ng liwanag sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Inspirasyon ng simbahan.